So sa araw na ito ay napaka-special na araw. Dahil ito ay araw ng ating mga tatay, ng ating mga asawa sa may asawa, sa ating mga tatay na may mga tatay pa at sa magiging tatay at sa mga bagong tatay. So, gusto kong batiin ng Happy Father's Day si Coach, si Rimel, siyempre tinatawag ko na lang si Rimel na Rimel kasi inaanak ko man. So, si Kuya Jeff, hindi pa, exempted. Si Kuya Lem, si Kuya Moy. At sa mga tatay na nasa online Happy Father's Day. Nawa po sa araw na ito, mangusap ang Panginoon sa bawat isa. Hindi lang sa mga tatay, maging sa mga nanay or sa magiging nanay, so nagpaplanong maging parent, kasi ito'y hindi lang po para sa kanila. So, shall we all stand up? Una po, tumayo po tayo para sa panalangin. Amen, hallelujah. Hallelujah, praise God. We praise you, we magnify your name, Panginoon. We glorify your name sa araw na ito, sa kabutihan at pagmamahal mo na pinaparamdam mo sa amin sa bawat araw. Thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness. And even, Father God, thank you, Lord Jesus Christ, for dying on the cross. Dahil po kung hindi ka po namatay sa cross, kung hindi po sa iyong dakilang pag-ibig, wala po kami dito, Panginoon. Hindi po namin mararamdaman ang iyong presensya, Panginoon. Hindi po kami, Lord, makakalapit sa iyong presensya kung wala kaming Kristo sa aming buhay. Salamat, Lord, sa mga panahon na kasama ka namin, Panginoon. Sa araw-araw, in all of our seasons, O God, sa buhay namin, nararamdaman ka namin. Panginoon, sa araw na ito, tinataas po namin ang iyong pangalan, Lord. Nawa, i-bless mo po yung word, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Anoint my lips, O God, na ang mensahe lamang po na nanggagaling sa iyo ang lalabas. Give a fresh revelation po sa mga salitang lalabas sa aking bibig, Panginoon. Nawa, Panginoon, this message, Lord, will touch the heart of your people. Not only to the fathers, O God, but all people who will listen to your words, O God. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's all remain standing as we read our scripture. Dito sa Ephesians 6:4, sabi dito, Fathers, don't provoke your children, but nurture them in training and admonition of the Lord. Amen. Thank you po. Tayo po'y umupo. So, every time po na kahit na po parang nasanay na din po dito tumayo sa grasya ng Panginoon para sa pagpapaawit. But then pag iba po talaga pag ang dinadala ay salita ng Diyos. Kasi kailangan mo siyang hindi yung dapat yung interpretation mo ang lalabas. Dapat hindi yung kaalaman mo bagkos ang kaalaman ng Panginoon. So wala po akong sapat na kaalaman. Wag niyo pong tingnan ang aking kahinaan, wag niyo pong tingnan ang aking physical, kung ano man ang I am praying and I am hoping that as you listen to the word of the Lord, it will be the Lord, the Holy Spirit will speak unto you. It will give you the message. Iba-iba po kasi ang ibibigay na mensahe ng Panginoon. Iba-ibang revelation mayroon po ang bawat isa sa atin. So, fathers, don't provoke your children, but nurture them in training and admonition of the Lord. Ano po ito? So, kung titingnan po natin, prior to this verse, in Ephesians 6:1, meron po siyang instruction si Apostle Paul, may instruction not only una po sa mga children. So, hindi ko na po nailagay, no? First on that is sa verse 1 ng chapter 6, it says, Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. And then sumunod noon,
honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. So para sa mga anak, una dito yun, ang instruction was for the children. And then, if you honor your father and mother, things will go well. So sinasabi dito, ito yung command na may kaakibat na promise. Amen po. So sa ating mga anak, lahat tayo naging anak, tama. Lahat tayo ay anak. Unang-una, lahat tayo naging anak. And if we follow, if we honor our parents, it is, and things will go well for us. Yun po ang promise ng Panginoon. So, children must be obedient to parents and to honor them. So, going back to our scripture, it says, Father, don't provoke your children. Siguro kahit hindi tatay or kahit ang mga parents, lahat, nanay or tatay, will always think na sana nung lumabas ang anak ko, alam na niya lahat, no? Hindi na natin kailangan i-guide ang anak natin. But then may mga growth and development ng ating mga anak in which kusa nilang it's part of the development na hindi na natin kailangan turuan. For example, yung anak ni Rimel, di ba? Hindi pa yan, nag-crawl na ba siya? Hindi. Hindi yung tinuruan na mag-crawl ka, Jed. Di ba, Jed ang pangalan? Wala. Yung sa mga anak natin, hindi natin tinuruan how to crawl. But then, since it's part of the development, growth and development of a child, dapat madaanan niya yan. Kasi, in science, kung hindi dumaan sa stages of growth of development, may problema ang anak natin. Tama? Amen po ba sa mga nasa medical? So, kung hindi siya nag-crawl, kung may na-escape, something sa growth and development ng child. So, ganun ang iniisip natin. Sana ganun na lang paglabas ni baby. Wala na ako doon. Alam na niya kung paano ang lumakad. Yan, ang paglakad ay tinuturo. Ginagabayan. Oo. Dapat kasi marunong lumakad, at at the same time, ginagabayan ng parents or ng nanay or ng tatay or kung sino man nandyan. So, ang reality is that our children needs a support, needs the physical presence, the approval ng ama. Lalo na kung sa kanilang kabataan nakikita nila ang presensya ng tatay, there is a father figure, there is an emotional impact towards sa mga bata. Ang bata lumalaking, they feel secure. May pag-ibig and knows how to reciprocate. Sa katunayan, hindi naman lahatin. Ang mga anak daw na medyo sa pagmamahal o pag-aaruga ng ama, they have unstable emotions, insecurities, anxious in relationship and life functioning. So, ang presensya ng ama matters so much. So, mga tatay, remember this one. Your presence matters so much sa ating mga anak. And it's not easy to do this because of so many circumstances. Hindi ko naman po sinasabi na paano na lang yung mga single mom, single father. So, paano na lang? So, sometimes sabi nga, parang may nag-react ata. So, paano na lang daw po yung mga single mom, single father. So, may kulang. May sabi nga, yun nga sinasabi ko, may mga circumstances na it's the choice, it's your choice. But this is how the Bible pictures out, how the Bible is telling about family. So, it is your decision. I'm not telling you na mali yun. I'm not there to judge. But this is how the Bible pictures out a family. So, sabi nga, madaling maging tatay, pero mahirap magpakatatay. Naniniwala po ba ang
Naniwala po ba tayo na madaling maging tatay pero mahirap magpakatatay? Amen po. Napakahirap because being a father corresponds a great responsibility. Hindi lang yung magiging tatay ako tas kalas. Wala na. Iniwan mo na ang anak mo o kaliwali. Hindi mo na nga pinansin. Pagkatapos magbuntis ng nanay, iniwan mo na. Hindi po ganun. Kasi ang pagiging tatay ay mahirap. Madaling maging maging ama pero mahirap magpakatatay. I don't know if you have seen this from Stevie Harvey na parang clip, nakita ko lang siya, nagdaan lang siya ng fed ko. Meron isang bata, parang very intelligent. Actually, yung pagkasagot ng bata, nung una, hindi ko siya naintindihan. And then when Steve Harvey interpreted it parang nagtama din naman. Parang totoo talaga. Sabi kasi ni Steve Harvey, where is your father? Tinatanong niya ang 3 to 5 years old ata yun na bata. Sabi ni Steve Harvey, is that your father that is in the corner? Sabi naman ng anak, no, he's not my father. Tapos nag-anuhan sila, no? And then, anong sabi ng bata? He is my dad. So, there is a difference pala. May pagkakaiba pala ang salitang ama sa tatay. So, pag sinabi kasi, di ba, minsan pag tinatawag tayo, sa atin pag sinabing tatay, papa, daddy, dada, parang iba yung impact, no? Parang may kirot, may connection. Pero kasi, ama ko yun, parang ama ko yun, parang, bakit may umiiyak ata? So, sabi nga ni Steve Harvey, anybody can be a father, but it takes a special man to be a dad. It takes a special man to be a dad. That is why the word in Ephesians are helpful for all fathers. So kaya, mahirap kasi maging tatay, magpakatatay. So kaya sabi dito ni Paul, so binibigyan ng instruction ni Paul ang mga tatay ng Efeso, which is effective also, which is nga sa panahon ngayon. Ano sabi nito ni Paul? So the first instruction, So the first instruction was, don't provoke your children. So, instruction to the fathers, wag daw natin galitin ang ating mga anak tatay. Nako, so hindi na pala pwedeng paluin. Hindi pala pwedeng pagsabihan. Ganun ba yun, mga kapatid? Hindi po ganun. So, Paul started with a negative phrase, don't, wag. So, pag sinabing provoke, doing things that can give our children the reason na magalit at mapuno ng sama ng loob. Okay, mga tatay, whether you accept it or not, or you haven't realized it, you father have authority or power over your children. Naniniwala po kayo na ang tatay ay may authority at power? Tingnan na lang natin ang hierarchy. Kung hindi natin hierarchy sa family. Tama? Si tatay, si nanay, si ate, si kuya, at si manang, si kuya. Sa amin ang namin, 6 kasi kami. Papa, mama, ate, manang, kuya, insi, mana, bunso. So, depende yun kasi kung madami kayo, depende, di ba? It's an hierarchy. So, ibig sabihin si tatay ang the head of the family. Amen po. And that tatay is ang haligi ng tahanan. Amen po. So, kung ikaw ay haligi ng tahanan, kung ikaw ang head of the family, ano dapat ang characteristic ng isang tatay? Pag sinabing haligi, responsable, more. Ano pa? Matatag. You must be strong. Kasi isipin mo na lang kung ganyan-ganyan si tatay. Paano mga decision making? Wala, di ba? The children, even the mother is relaying to you. Amen po. Kaya nga di ba sabi, wives, submit to your husband. Amen po. Sabi ng Biblia, asawa,
anong submit? Magpa-under. Oo. Magpasakop. Amen. Magpasakop ka. Hindi po under na, oo, hindi po ganun ha, iba. Oo. Magpasakop ka sa iyong asawa. Kasi po, inaano ng Biblia that the father is the head of the family. And the father should be strong, should be responsible. Kasi kung hindi strong or hindi responsible ang tatay, it will affect, there is an effect towards the children and even the whole family. Amen po. So, when we say head of the family, at pag sinasabing haligi ng tahanan, he must be a strong person. He must have a relationship to the Lord. Kasi paano? Kasi ang mga anak po ay nakadepende sa Kanya. The children will listen to what the Father says. Naniniwala po ba ang lahat? Amen po ba? Na kung sabi nga, ang utos ng hari, di mababali, sabi nila. Oh, parang minsan, ganun si tatay. Dapat, si tatay, pag nagsabi na uwi. Dapat alas 6 nasa bahay. Di ba? Parang ganun. O, hindi yung alas 6, may sabi dito, alas 6 ng madaling araw daw na uwi. So, hindi dapat. So, dapat na maging strong ang tatay. Kasi yun ang tinitingnan ng mga anak. So, father should recognize the reality of the authority and power. Bakit? Kailangan alam ni tatay na may otoridad siya at may power siya. But this power, remember mga tatay, it's not unlimited. May katapusan yan. Kaya you have to accept it and you have to use it correctly, rightly. You should not abuse that authority. Dahil if fathers won't recognize na meron siyang otoridad, it will be easy for him to use it wrongly, and in that way, that will provoke your children. Siyempre, kung abusive ka, kung ginamit mo ng sa maling pamamaraan ang iyong authority, ang iyong power sa iyong mga anak, sa tingin mo, may magre-respeto ang anak mo? No, hindi. Sa tingin mo, magkakaroon ng pag-ibig ang iyong anak towards you and towards the others? No, hindi. Sa tingin mo, mag-grow ang anak mo spiritually kung ganyan ang abusive ka sa authority and power? No, hindi. Hindi makikitaan ka ng sinasabi ng Biblia. How could fathers provoke their children? By their attitudes. Controlling, pamimigay ng excessive discipline. So, hindi pala maganda yung excessive discipline. Pero alam mo ba nung panahon, no? I don't know how excessive the discipline was sa mga na-experiensyan, sa mga kaedaran ko. Siguro yung mga, may tumatawa dito. Siguro yung sa atin, sabi nga alam mo yung minsan, pag nakakita ka sa Fed, may parang doon yung sinanay pa nga, ito daw ko ng pinakamahirap na, yung sa may kalsada, na naglalaro, tas nandun na sinanay may dalang pamalo. Ngayon, pag ginanyan mo ang anak mo, anong sasabihin? DSWD na tayo. So, minsan, ganon. So, may mga I have an authority. I have an authority. I have the right. And I will magrereklamo siya sa DSWD. So, ganon ang nangyayari ngayon. So, sa mga salita na binibitawan ng mga tatay, kung medyo bossy ka, pagdating, kailangan nakanda na yung pagkain ko. Yung parang wala bang humbleness sa buhay mo. Yung makikita ng mga anak na sinanay ay alam mo yung kapuliki. Yung pagtingin na, nandito na yung asawa ko, andun na si tatay niyo, kailangan ganyan. Parang akala mo, yun na nga, parang hari na baga, na nakikita ng tatay, bakit ganun si nanay? Na parang takot kay tatay. Ang impact tuloy, bakit parang takot si nanay? Hindi tuloy sabi na mahal ni nanay si tatay, kaya ginagawa niya ang mga bagay-bagay. So, and even for being impatient, for being demanding, amen po, sa mga favoritism na nakikita ng mga anak towards sa mga siblings.
Hindi po yun. Yun po ay nakaka-create ng galit, ng sama ng loob sa ating mga anak. So, dapat natin, may mga bagay na dapat we will look sa interpretation ng ating mga anak. Hindi laging interpretation ko. Ibig sabihin, sumunod ka dahil ganito, dahil ganyan at ganito, itong mangyayari sa'yo. We should listen to what our children is telling us in their point of view. Hindi laging in your point of view, mga tatay, mga nanay. The positive of all what has been mentioned above is kung bilang isang ama, you take responsibilities seriously and you love your children from the opposition of strength. When you fathers being fair, in fact, sabi nga ng Ephesians 5:1, we were children first and fathers second. Kaya nga sinabi ko kanina, lahat tayo yung naging anak. Lahat tayo yung mga anak. And even fathers. Why? Kasi mayroon tayong Heavenly Father. Amen po. Tayo po yung mga anak. Anak ng Diyos. So, kung iisipin natin na tayo'y naging unang anak at yung pagiging tatay natin ay secondary only. Therefore, be imitators of God as beloved children. Imitate God. Therefore, in everything you do, because you are His dear children. Pinatawad sa pamagitan ni Jesucristo and secure relationship towards the loving Heavenly Father. Knowing these things, kung alam natin, if we are aware that we are first children, our being father or being a parent is secondary, we will be able to love. We will be easy for us to love others, including ating mga anak. Ephesians 4:31 said, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with other form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. The more na lumalapit tayo sa ating amang nasa langit sa pamamagitan ni Kristo, the more you will find love and security and to love others, especially sa ating mga anak. Amen po. So the second instruction is, but nurture them. Father, Apostle Paul is instructing you, to all of you, to nurture your children. Palakihin or upbring them. Ibig sabihin, care for them and paying attention sa mga kailangan ng mga anak. So bilang isang ama, you have a goal to fatherhood. Ano bang goal mo sa pagiging ama mo? Di ba goal mo na yung anak mo makita mong healthy? So that's why magsisikap ka. Magsisikap kang magtrabaho, magsisikap kang mag-overtime, magsisikap kang mag-double time sa job mo. Amen po. Gusto mong ipamalas sa iyong anak ang kaginhawaan ng buhay. You want to feed them not only physically, which is responsibility of the parents. Dalhan sila ng pagkain sa pagkainan, na yun naman ang responsibility ng parents, to give the basic needs of the family. But also, it is your responsibility to guide them sa mga decision making. Turuan ng ating mga anak to be wise, to know how to decide for their future, how to select circle of friends, and most especially, bring them to the house of the Lord. Yun po ang pinaka-importante. Ipakilala sila, dalhin sila sa presensya ng Panginoon. And it is why Paul wants the father to be focused on a particular kind of nurturing. Nurturing is to be, number third instruction, in the training and admonition. Training and admonition. What is training? So training is a word for education. So ang tatay, along together with the mother, are meant to be educator. Amen po. Saan po tayo natuto ng ABCD?
Sa bahay. Saan po tayo natuto ng 1, 2, 3? Sa bahay. Saan po tayo natuto ng sounds of the animals? Sa bahay. Hindi po tayo natuto sa labas. Sino sino ang nag-teach sa atin na kumanta? Si nanay. Pinapadedi tayo, naririnig natin. Kahit nakagawa na si nanay ng lyrics, ng melody ng kanya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Doon natin natutunan ang mga bagay-bagay. So, the family, the home should be a place of education, a place of training, and a place of admonition. So, it's not simply as education, kasama doon ang discipline. So, when we say discipline, it's not simply putting punishment. Pag sinabi nating discipline, ang nasasabi natin agad, ay naku, discipline, yung napapalo, nag-grounded ka, di ka pinapalabas, hindi lang po ganun. So, discipline is not simply putting punishment, it's about helping them to grow. Trained and educate involves our presence. Witnessing the moments, yung mga milestone ng mga anak natin. Ngayon ang tanong, pero paano na naman kami? Paano na naman tayo mga OFW? Kasi sabi, presence daw dapat andoon ka. But by all means, we are doing, diba? Ginagawa natin ng kapamaraan. Kaya nga salamat sa internet, salamat sa social media. Yung effort natin na tatawagan natin ang ating mga anak, tatawagan natin sila in every occasion, hindi tayo nakakalimot. Even ang time zone natin ay iba. Nagpupuyat tayo para kumustahin sila. It's still, nakikita doon ang effort, yung love ng bawat isa. Yung effort ni tatay, yung effort ni nanay, yung ginagawa ni Ate Myla na kahit kung examination, alam natin, examine nila Sam at saka ni David, gising si Ate Myla, ganun, yung presensya ay nandoon, gumagawa ng kapamaraanan. So ganun po. Wala po tayo magiging reason para sabihin, kasi malayo ako. No. Siguro, long ago, nung hindi pa uso ang internet, may mga ganun na ilang months nakakarating ang video, ang tape record, o telegram, oo. So, we are blessed dahil ngayon, nare-reach out natin sila, na-monitor natin ang ating family, ang ating mga anak. So, we don't have any reason to reason out na, kasi malayo ako. So, we can still be at present, sa ating mga anak, even we are very far. Even ganito ang sitwasyon natin. So, anong sinasabi ng admonition? It means warning and corrections. Even as mga adults, we failed. Nagkakamali tayo sa mga decision making. Nag-fail natin ang ating mga anak. At hindi tayo perfect, amen po. We commit mistakes in our decisions. The way na we act sa mga sitwasyon, how much more our children? Tinuturuan na nga natin yung ating mga anak na, dapat ang tsinelas right. Ang tsinelas ay left. Pagkabukas, nakaganyan, left and right. Tapos minsan, sino pang nakakita nun? Di ba yung mga anak natin ganun? Lumabas tayo, nakabaliktad, naghiyaan ang mga tsinelas. Yun. So, and nandoon tayo as a parents, as a father, nandoon para igabay sila. Nandoon para ituruan sila, to train them, to correct them, to give them warnings na ito, kung gawin mo ito ang magiging consequence. Kung hindi ka makikinig, ito ang magiging future mo. And when we train them, when we correct them, when we teach them, our children will not grow to be an antisocial. Alam mo po yung antisocial na isang problematic sa society. Na kahit pag nakakita, alam mo personality ng antisocial, kahit nakakita ng aso, parang galit.
Parang, ay, ano ka ba ng aso? May mga ganyan. Isa daw sa manifestation ng antisocial yung kahit, naalala ko lang sa psychiatric nursing namin. Correct me if I'm wrong. Pag galit daw sa kahit animals, antisocial personality daw yun. May antisocial personality. So if we are not there as a parents, as a father, kung hindi natin sila gagabayan, mapapariwara ang ating mga anak. Admonition is normal and in fact, necessary. Lazem siya. But should be done lovingly. Ang pagkokorek, pagbibigay ng warning, should be done lovingly. Always the child's well-being, growth, and not harshly. Hindi daw yung malupit. Hindi daw yung to the point na inaano mo na siya, pinapahiya sa harap ng mga kaibigan, sa harap ng kung nagiging laughing stock na siya. Parang nabully na tuloy. Imbis nagkukorek ka, lumabas sa kanya, yung tatay ko'y napaka-bully. Parang ganun. And at the same time, praising them kung gumagawa sila ng tama. Even small achievements. That is why fathers have responsibility to ensure that your home are a safe place to fail and a safe place to make mistake and learn. Dapat yung bahay pala natin, yung tahanan natin, ay hindi a place na kung saan matatakot kang magkamali. Matatakot kang mag-commit mistake kasi i-judge ka. Makaka-feel ka ng judgment, hindi po. Dapat nandoon yung tanggap ka ng yung pamilya kung nagkamali ka. Diba, naalala natin kung nagkakamali tayo, sino ang unang tumatanggap? Di ba ang pamilya pa din natin? Tingnan mo ang prodigal son. Amen po. Sinong tumanggap? Si tatay. Diba? It is our family. It is the father. It's the parents. Kung minsan nga yung sibling, medyo, tumitikis. Tama ba? Tumitikis. Tama bang Tagalog ko? O, yung parang, inaano mo, hino-hold mo, imbis, hindi gaya ni tatay na, or si nanay, lalo na kung, tumitikis. Tama ba yung Tagalog ko? Natitiis, So, yung tatay, yung nanay, it is there to accept you. Whatever wrongs, whatever mistake na nagawa mo. Dapat ganun ang ating tahanan. Hindi siya yung tahanan na matatakot ka. Kaya nga, it should be a place of safe place to commit mistake and to learn. So, to admonish is to warn them of the spiritual peril that will necessarily result if they turn away from the Lord in unbelief and disobedience. So, hindi lang po pag-warn na pag ginawa mo ito, pag ito ang kurso mo, ito ang kahihinatnan mo. Kung mag-asawa ka ng early, ito ang kahihinatnan mo. Kung hindi ka maging wise sa decision mo, ito ang magiging resulta ng lahat ng yon. But most especially, we have to warn, we have to correct our children. Kung lumayo sila sa presensya ng Panginoon, if they will be disobedient sa Panginoon, they will suffer. Our children suffer. So therefore, sa ating pag-nurture, sa ating pag-training, pag-correct and making warnings to our children, the last instruction which is of the Lord should be our guide. It makes all difference, tama. Pag sinabi kasing of the Lord, dapat po yung pag-instruct natin, yung pag-nurture natin ay ayon sa Panginoon. Not based to the world is saying kung anong sinasabi ng sanlibutan, but based to what the gospel is commanding. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete. And as a father, you have responsibility to teach your kids
and lovingly guide them from God's Word. Ito yung kailangan natin sa ating pagpapalaki ng ating mga anak, ang salita ng Diyos. And as a tatay, we must set as an example, not only tatay, as a parent, as a nanay. We must set an example to them. You must know the Word of God personally. You must have special or you must have a relationship sa Panginoon. You should lead the children into prayer. You should lead the children into the church. Pag nasa church, hindi mo hayaan na, sige, ang youth ministry na lang ang mag-guide sa kanila. O sige, punta ka sa youth camp. Dahil gusto mong mag-escape sa part na dapat ikaw. Hayaan ko na lang doon ang mga group leader, ang youth leader, ang mag-fed sa salita ng Diyos sa aking anak. No, you must guide them. Dapat si tatay ay kumilos ayon sa katwiran ng Diyos. Si tatay should not conform to the pattern of this world. A father must have a personal relationship towards the Lord, and in this, he can share to his children. As an earthly father to our children, we oftentimes fail, amen po ba? And we are not always strong. But once we are remembered, na anak din tayo, that we have our Heavenly Father who is strong, who is loving, who is compassionate with full of forgiveness and love. Nalilift up tayo. And I remember, sinong may alam kay Midong? Sinong nagpa-follow kay Midong? Yung batang vlogger na Bisaya. Darang nasasanay na ako sa mga Bisaya. Yung sa Davao, may maliit na bata doon na ang pangalan niya ay si Midong. Sa murang edad niya, he has full of wisdom. Bakit po, mga kapatid? Actually, Seventh-day Adventist sila. So I think the father is a minister or handling a ministry sa Seventh-day Adventist. And you will amaze kung makikita niyo. Kaya nga lang wala siyang Tagalog na yung translation. Kaya minsan may nag-aano doon na dapat daw may Tagalog. You will be amazed how's the child being brought up. At 5 years old, mga kapatid. Nakikita niya kasi one day may kwento yung tatay. Nakikita ni Midong ang tatay niya ay nagbabasa ng salita ng Panginoon in an early morning. So isang araw, itong si Midong tumayo. And then, sabi ng tatay, Midong, bakit ka tumayo agad? Bakit it's still early morning? At alam mo ba mga kapatid kung anong sabi ng bata? I will also read the story that you are reading. Ibig sabihin, nakikita ng bata na ang tatay ay nagbabasa ng Biblia, having his morning devotion, nakikipag-usap, mayroong relationship sa Panginoon, at yun ang nagkaroon ng impact sa faith ng bata, na gusto niyang maging gaya ng tatay niya, na mayroong relasyon, na nakikipag-usap sa kanyang amang nasa langit. So, sana po mga kapatid, that our mga tatay, tayo mga parents, we have this desire na makita tayo ng ating mga anak on how we walked, on how we talked, on how is our faith to the Lord. Kasi tayo po ay living testament how God is moving, how God is moving in our lives. Amen po. So, in conclusion, I want you to let us all read the Proverbs 22:6 sa ating conclusion. Tapos na po tayo. Mabilis na? Oo. So, in conclusion, sabi dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Napakasarap. Napakasarap isipin na kung ano po ang ating ibinigay, kung ano pong in-instill natin sa ating mga anak,
they will not depart from it. Hindi po nila yan makakalimutan. Hindi po makakalimutan nila ang aral na binigay ng mga anak nating mga parents sa ating mga anak. Sa murang edad pa lang dapat maturuan natin sila ng mga bagay with eternal value. Hindi yun pong temporal value. Hindi po yung dito sa mundong ibabaw. Ano pong mga bagay-bagay na yun? Minsan kasi yung mga anak natin, napaka-materialistic, sa totoo lang yung anak ko. Parang, sabi ko nga sa kanya, hindi ka ba marunong minsan kasi may mga anak na hindi na lang grateful minsan. Sabi ko, bakit ganun? Siguro minsan may mga bata, makikita natin sa mga social media, may mga bata na hindi din grateful. May mga batang, kung magsalita parang iba yung salita. At kung minsan isip tayo, ganito ba sila pinalaki ng kanilang mga anak? So it will bounce back sa mga parents. Oo, di ba? Kung naging problematic sa society ang mga anak natin, sasabihin, kumusta kaya ang nanay nito? Kung minsan pa man din sa nanay na natutuon. Kasi di ba, sabi nga, ang tatay daw, nagtatrabaho para maibigay ang pagkain. So si nanay ang, parang ganun kasi ang nagiging setup dati, no? Yun ang natin. Pero ngayon, since na tayo, both are working, so parang ganun. Yung parang, ano kayang ginawa ni nanay? Bakit ganito ang anak? It is both the mother and the father's responsibility to train their child, to upbring them in the right path. And sa kanilang pagpapalaki, we should use the Word of God ayon sa katuwiran ng Panginoon, hindi ayon sa katuwiran ng sanlibutan. Amen po. And I pray that nawa itong mga salitang ito na ibinigay ng Panginoon, ang mensaheng ibinigay ng Panginoon, ito'y magkaroon ng reflection, lalo na sa ating mga tatay, on how we brought up our children. And as a parents, it give us also a reflection na dapat mahalin natin ang ating mga anak. We will love them. We will train them. We will correct them according sa utos ng Panginoon. Amen. Shall we all pray? Hallelujah. Father God, Lord, salamat po Panginoon sa iyong salita. Alam po namin, Lord, yung mga anak namin ay ipinagkatiwala niyo lang po sa amin. Gawin niyo po kami, Lord, na maging isang mabuting ihemplo gaya po ng ginawa niyo, na you are a good father to us. Nawa po, Father God, habang kami po'y nagpapalaki ng aming mga anak or habang ginaguide namin ang aming malalaki ng mga anak, give us wisdom, O God. Give us the compassion, the patience, O God, para po turuan sila, Lord. Turuan sila na tahakin ang tamang landas, at ang tamang landas na iyan, Panginoon, ay landas na patungo sa iyo, Panginoon, patungo sa iyong presensya. Na maging ang aming mga anak ay hindi po sila maging isang problema sa society, bagkus isang blessing sa aming society. Tulungan niyo po kaming Panginoon ng aming maging anak, ang magiging anak namin or ang aming anak ay magiging isang productive, maging katuwang Panginoon sa society na kung saan sila nabibilong. At nawa po yung mga anak namin, Father God, ay maging ihemplo, Panginoon, ng aming pamilya na kung saan ay may takot, may pagmamahal, at may tiwala sa iyo, Ama. Lord, we entrust to you our families, our children, O God, our families in the Philippines. Hawak-hawakan niyo po sila sa araw-araw. Nawa ang pagmamahal, Panginoon, ang gabay na aming nararamdaman na galing sa iyo, Ama, ay siyang nararamdaman din
at makamtan ng aming mga pamilya sa bansang Pilipinas. Lord, all glory, honor belongs to you. In the mighty name of Jesus, amen and amen.